Hinamak na manugang. Kabanata 576. Ang basement ay nakakandado ng 2 tansong pinto, na may 2 higanteng kandado na kasing kapal ng braso ng isang bata na nakasabit sa mga ito. Ibinuhos ni Alex Dixon ang potensyal na enerhiya sa kanyang mga bisig at malamang na hinayla. Ang higanteng kandado ay agad na naputol na parang isang blok ng kahoy. Sinipa niya ito at talagang bumagsak ang 2 tansong pinto. May malalim na bakas ng paa sa pinto. Natakot ang mga katulong sa likuran niya sa nakita. Ang ilan sa kanila ay lumuhad pa sa lupa at debotong tumingin kay Alex Dixon. Ibinulong nila ang incantation ng God's blessing. Sa kanilang mga mata, si Alex Dixon ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. Sa alikabok, humakbang si Alex Dixon sa basement. Nagamit na niya ang spiritual sense para i-scan ang basement. Walang pagpasok sa basement. Inakala ni Balung na siya ang hari ng mansyon, at walang nang ahas na suwayan ang kanyang mga utos. Kasing laki ng kalahating basketball court ang basement na ito. Maraming kahon na nakatambak sa dingding. Ginamit ni Alex Dixon ang spiritual sense para i-scan ang basement at alam na ito ay puno ng mga smuggled na armas. Kung ang mga sandata na ito ay natuklasan ng iba, tiyak na ito ay magiging mahalaga kayamanan. Gayunpaman, si Alex Dixon ay walang malasakit dahil ang mga sandata na ito ay hindi makakasakit sa kanya. Hindi na niya kailangan pang igalaw ang kanyang mga kamay. Maliban kung gumamit siya ng mabibigat na sandata tulad ng mga eroplano at kanyon, iisipin niyang makipaglaban. Sa gitna ng bakanteng espasyo sa basement, may tambak na ginto at pilak na kasing taas ng burol. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, isang gintong bundok ang nagniningning ng maliwanag. Sa bante ng mga gintong bundok na kasing taas ng isang maliit na bundok, karamihan sa mga ito ay mga gintong brick, bar, at alahas. Bukod dito, marami ring mamahalin jade, perlas, at agata. Ang mga mahalagang kayamanan nito sa mata ng mga tagalabas ay casual na itinapo ni Balung sa lupa na parang repolyo. Gayunpaman, gaano man karaming kayamanan ang mayroon, hindi ito nagdudulot ng malaking kaguluhan sa mga mata ni Alex Dixon. Kahit na ang kanyang ari-arian ay hindi sariling na real estate, ang halaga nito ay ilang daang beses kaysa sa treasure vault na ito. Tumawag si Alex Dixon sa telepono at inutusan ni Chen Jiang na dalhin ang ilang tao at ibalik ang mga bagay na ito. Nang malapit na siyang umalis sa basement, biglang naramdaman ng spiritual sense ang isang bakas ng kayamanan na kumikislap sa tumpok ng mga kayamanan. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad na tumalikod. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa tumpok ng ginto, pilak, at alahas at naghanap sandali. Pagkatapos, naglabas siya ng kristal na kasing laki ng palad. Hindi ko akalain na magkakaroon ng profound heaven stone dito. Hinawakan ni Alex Dixon ang kristal sa kanyang kamay at nakaramdam din siya ng kakaiba. Ang bato sa kanyang kamay ay patag at transparent. Sa unang tingin, ito ay parang isang kristal, ngunit ito ay kumikinang din sa isang mahinang gintong liwanag. Malamang na hindi alam ni Balung kung ano iyon. Akala niya ito ay isang piraso ng mahalagang jade, kaya bigla niya itong itinapon dito. Hinawakan ni Alex Dixon ang profound heaven stone sa kanyang kamay at inisip ang sarili. Hindi niya inaasahan na makukuha niya talaga ang ganitong uri ng cultivation treasure embryo stone. Ang profound heaven stone ay ang pangunahing espiritong bato ng magic weapon. Maaari itong gamitin upang linangin ang pundasyon ng maraming uri ng mahiwagang kayamanan. Pagkatapos, maaari itong i-embed sa iba pang mga kayamanan at pino sa iba pang uri ng magic weapons. Halimbawa, maaari itong gamitin upang gamitin ang mga magic treasure kasama ng mga water spirit stone. Ito ay maaaring gamitin ang isang water-repelling jade, at maaari rin itong gamitin upang ipatawag ang mga water spirit. Maaaring gamitin ito ng isa bilang embryonic na pundasyon at puno ng balahibo ng espirito ng vermilion bird. Maaari itong magamit upang mapuno ang isang scarlet flame symbol token, at maaari itong magamit upang makontrol ang apoy. Magagamit din nila ang profound heaven stone para mapuno ang isang spirit gathering jade.
Kapag isinuot ito ni Cultivator sa kanyang katawan, mabilis niyang makakalap ang nakapalibot na espiritong enerhiya at makapaglalabas ng makapangyarihang sining. I really didn't come for nothing. Sumilay ang isang malabong ngiti sa mukha ni Alex Dixon. Si Balung din ang hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Ang halaga ng Profound Heavenstone na ito ay isang mainit na kalakal sa mundo ng paglilinang. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 3 bilyon sa black market. Inilagay niya ang Profound Heavenstone sa kanyang bulsa, tumalikod at naglakad palabas ng villa. Pagbaba ni Alex Dixon sa bundok, nagkagulo na ang entrance ng hotel. Bumaba si Ang Shancheng sa eroplano at nakipagpalitan ng ilang salita kay Director Chin. Pagkatapos, nag-aalala siyang tumingin sa paligid. Pangunahing dumating siya upang hanapin si Alex Dixon, ngunit hindi niya ito natagpuan. Siya ay nalilito at hindi napigil ang lumingon kay Wu Jiting. Pinsan Wu, hindi mo ba sinabi na kasama nila si Master Dixon? Bakit wala siya? Si Balung ay nakatayo sa tabi niya na may ngiti sa kanyang mukha. Gusto niyang pasayahin si Ang Shancheng ng buong puso. Ang palabas na master ng Angshan family ay magiging isang malaking shot na hahawak ng malaking kapangyarihan sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Mataas din ang tingin sa kanya ni Boss Angshan. Kung makakasama niya ang mabuting panig ni Ang Shancheng, ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon, at mas mayaman pa siya kaysa sa walang kwentang Wu Jiting na iyon. Sinisikap ni Balung ang kanyang makakaya para pasayahin si Ang Shancheng. Bigla niyang narinig ang salitang Master Dixon. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano ang nangyayari? Sumikip ang puso ni Balung, at nagmamadali siyang nagtanong, Chengdu Young Master, sino ba talaga si Master Dixon na sinasabi mo? Siyempre si Grandmaster Alex Dixon yon. Ang Shancheng ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Hindi ba sinabi ni Cousin Wu na tanggapin mo siya ng maayos? Bakit hindi mo alam kung sino si Master Dixon? Hindi, ako. Lalong nagpanik si Balung at nabulunan sa kanyang mga sinabi. Hindi kaya ang master na binanggit ni Wu Jiting ay si Alex Dixon? Iniangat ni Balung ang kanyang ulo sa gulat at galit na tumingin kay Wu Jiting. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Wu Jiting nang may makahulugang tingin, at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Balung. Bigla niyang naramdaman na niloko siya ni Wu Jiting. Ang lalaking Wu na ito ay talagang nagtakda ng bitag para sa kanya. 3. Binawi ni Wu Jiting ang kanyang tingin at nagmamadaling sinabi kay Ang Shancheng, Young Master Cheng, pupunta ako at magtatanong tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya papunta kay Director Chin. Matagal na niyang naramdaman na lalong nagiging suwail si Balung. Madalas pa niyang kinokontra ang sarili, minamaliit ang kanyang kakayahan, at mahinang gustong lampasan siya. Kaya nga, sadyang hindi sinabi ni Wu Jiting na personal na darating si Ang Shancheng dahil gusto niyang makita kung makikinig si Balung sa kanyang mga utos o hindi. Gaya ng inaasahan, kumilos na naman si Balung sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wu Jiting na wala si Alex Dixon dito, kaya natarante siya. Siya ay gumawa ng masusing paghahanda at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang subukang pasayahin si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na si Balung ang gagawa ng desisyon ng mag-isa. Nakakita pa siya ng napakaraming tao at ginawa niyang engrandi at high-profile ang eksena. Dapat galit si Master Dixon. Nabalisa si Wu Jiting at hindi niya nakita si Alex Dixon sa gitna ng karamihan. Mabilis niyang tinanong si Direk Chin. Chief Chin, pwede ko bang itanong kung saan nagpunta si Master Dixon? Yung Master Dixon na sinasabi mo, si Alex Dixon ba yun? Nagulat din si Direk Chin. Akala niya ay ibang tao ang master na ito na nakaipon ng napakaraming tao, ngunit hindi niya inaasahan na si Alex Dixon pala yon. Lumapit si Ang Shancheng at nakangiting sinabi, Oo, may hihingin si tatay kay Master Dixon para sa tulong. Natatakot ako na si Master Dixon lang ang makakalutas sa bagay na ito sa mundong ito. Kaya naman ako ay personal na pumunta rito para salubungin siya. Nagdala ako ng regalo sa pagpupulong para kay Master Dixon at gusto kong ibigay ito sa kanya ng harapan.
Naguguluhan din si Direk Shin. Pambihira, kanina pa siya nandito. Sa pagkakataong ito, biglang tumayo si Nina at galit na sinabing, alam ko kung saan nagpunta si Alex Dixon. Ngayon lang siya pinaalis ng isang mabangis na tao. Nag-aalala ako na baka makatagpo ng panganib si Alex Dixon. Ano? Biglang nagdilim ang mukha ni Ang Shancheng at malamig siyang sumigaw, mayroon talagang matapang na umatake kay Master Dixon. Napakahalaga ni Master Dixon sa aking ama. Kung si Master Dixon ay nakaranas ng kahit kititing na pinsala, babayaran ko siya sa kanyang buhay. Kabanata 577. Mabilis na pinayuhan ni Direktor Chin, Mr. Anshan, huwag kang masyadong ma-excite. Magaling si Alex Dixon. Dapat kakaunti lang ang makakasakit sa kanya. Magpapadala ako ng isang tao para malaman kung sino ang tumawag sa kanya. Tumango si Ang Shancheng na may madilim na mukha. Bagamat napigilan niya ang kanyang galit, matalim pa rin ang kanyang mga mata at puno ng layuning pumatay. Gusto niyang humingi ng tulong kay Alex Dixon. Walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa nito. Kung may manggahas na sirain ang kanyang plano, mayayanig ang pundasyon ng Angshan clan, at hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito. Boom! Ang isip ni Balung ay parang bar aisles ng gasolina na sinindihan. Bigla na lang sumabog. Namumutla ang kanyang mukha, at puno ng pawis ang kanyang noo. Nanginginig tuloy ang mga paa niya. Kanina lang niya iniisip na swertehin, pero ngayon, hindi niya akalain na ang master na hinahanap ni boss ang ay si Alex Dixon talaga. At hiniling na niya kay Gan na kunin si Alex Dixon. Ang Villa ay may isang hindi matatakasan na lambat, at ngayon ay malamang na namatay si Alex Dixon sa isang pool ng dugo. Tapos na. Si Balung ay basang-basa sa malamig na pawis. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Gan. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso. Kailangan niyang gawin ito sa oras. Inaasahan lang niya na hindi pa nakagalaw si Gan, at hindi nasaktan si Alex Dixon. Kung ikukumpara sa amo ng Mount Ang, si Ang Shancheng ay may pinong hitsura, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mas malupit kaysa sa kanyang ama. Ang sinumang mag-provoke sa kanya ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ilang tawag sa telepono si Balung, ngunit walang sumasagot. Lalo siyang nagpanik. Ano nga ba ang nangyari? Hindi naman talaga sinasagot ni Gan ang phone niya. Hindi kaya napatay na niya si Alex Dixon. Sa sandaling ito, isang makahulugang boses ang nagmula sa likuran ng kanyang ulo. Balung, oo. Hindi ikaw ang nagbubuhat sa akin. Anong ginawa mo kay Master Dixon? Biglang lumingon si Balung. Basang-basa siya sa pawis habang nakatingin kay Wu Jiting sa likod niya. Sa sobrang takot ay hindi siya makapagsalita. Nang makita ang kanyang kinakabahan na hitsura, agad na kinumpirma ni Wu Jiting ang kanyang hula. Biglang nagdilim ang mukha niya at sumigaw sa malalim na boses, Balung. Binalaan kitang huwag padalos-dalos. How dare you provoke Master Dixon? Ako, hindi ko. Nanginginig ang boses ni Balung, at ang kanyang isipan ay naging blanko. Kung namatay si Alex Dixon, tiyak na hindi siya patatawarin ni Ang Shancheng. Siya ay labis na kainahinala. Kung ito ay magaan, babarilan niya ito hanggang sa mamatay. Kung seryoso ito, itatapon niya ang sarili sa itim na kulungan at pahihirapan siya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay. Sa pagkakataong ito, biglang tumakbo si Nina at sumigaw. Itong taong ito, kahapon kalaban niya si Alex Dixon at hinayaan siyang mahulog sa lawa. Ayaw lang niyang iligtas siya. Ginamit ni Alex Dixon ang heart cleansing pill para iligtas siya. Gusto pa niyang lokohin si Alex Dixon ng pera. Masamang tao ang pandak na itim na ito. Ngayon ko lang nakita ito ng mga mata ko. Siya ang tumawag sa mga bodyguard, sa tabi niya at kinuha si Alex Dixon. Balung, how dare you? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Galit na galit si Ang Shancheng nang marinig iyon. Humakbang siya at sinipa si Balung sa tiyan, na nagpagulong-gulong sa lupa. Napaatras ng ilang hakbang si Balung at bumagsak sa lupa. Puno ng malamig na pawis ang ulo niya habang gulat na paliwanag. Young Master Cheng, ikaw. Makinig ka sa paliwanag ko. Malamig na sinabi ni Wu Jiting, Balung, mas mabuting bigyan mo ng malinaw na paliwanag si Young Master Cheng.
Bakit hindi mo igalang si Master Dixon? Malungkot ang mukha ni Ang Shancheng, at nakita niya ang kanyang ulo. Ang 12-dosenang mga gwardya na nakatayo sa likuran niya ay agad na naglabas ng kanilang mga armas at itinutok sa ulo ni Balong. Ang ganitong eksena ay natigilan at natakot sa mga nakapaligid na mga ginoo. Hindi nila inaasahan na si Ang Shancheng ay napakabangis sa labas at inuutusan ang mga armadong gwardya na lumaban anumang oras. Ang mga tyrant na ito ay pawang mga big shot na inimbitahan ni Balong. Sila ay sikat sa lokal na lugar. Nang makita nila ang isang tulad ni Balong na mas masahol pa sa harap ni Ang Shancheng, lahat sila ay natakot. Akala nila ay walang tao si Alex Dixon, ngunit hindi nila akalain na magiging ganoon kagalang si Ang Shancheng kay Alex Dixon. Sino ba talaga itong Master Dixon? Sa sobrang takot ni Balong ay muntik na niyang maiihi ang sarili. Alam niyang laging may gustong sabihin si Ang Shancheng. Kung mali ang sinabi niya, baka barilin talaga siya hanggang mamatay sa lupa. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa at humingi ng awa. Your Master Ang, ay. Hiniling ko kina Master Dixon at Gan na bumalik sa villa para kunin ang pera. Sa oras na ito, tumawag si Wu Jiting sa telepono. Na may malamig na mukha, lumakad siya pasulong at sinabi kay Ang Shancheng, Young Master Ang, nagpadala ako ng isang tao para magtanong tungkol dito. Hindi niya inaasahan na tambangan ni Balong ang sandatahan lakas sa villa. Inayos niya ang higit sa 40 armadong lalaki para patayin si Master Dixon. Bastos. Galit na galit si Ang Shancheng. Binaril niya si Balong sa binti. Bang! Isang malutong na tunog ang narinig. May lumabas na madugong butas sa hita ni Balong, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Tahimik ang paligid, at natigilan ang mga tao sa kanilang nakita. Marami sa mga maharlika na inimbitahan ni Balong ang natakot, at nagmadali silang tumakas. Itinaas ni Ang Shancheng ang kanyang ulo at sumigaw na may madilim na mukha, tigilan mo sila. Bawal umalis. Imbestigahan mo sila isa-isa. Kung may mga kasabwat ni Balong, ibagsak silang lahat. Balong, mas mabuting sabihin mo sa kanila kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Anong uri ng pagsasabwatan ito? Nang magsalita si Ang Shancheng, agad na kumalat ang mga armadong lalaki na nakatayo sa tabi ng eroplano at binantayan ang labasan gamit ang kanilang mga baril. Gusto ng isa sa mga maniniil na humakbang at magsabi ng magandang bagay, ngunit agad na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Sumigaw ang armadong lalaki, hindi mo ba narinig ang utos ni Young Master Cheng? Scram back. Naging berde sa takot ang mukha ng Panginoong iyon. Hindi niya inaasahan na mawawalan talaga siya ng buhay sa pagdalo lang sa isang handaan. Ang iba pang mga Panginoon ay nanginginig at nataranta. Naramdaman din ni Director Chin na hindi maganda ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na papatayin siya ni Ang Shancheng nang walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang naglakad pasulong at sinabing, Mr. Anshan, ito ang Changshui County ng Tag-Araw. Maaari nating pag-usapan ito. Ang Shancheng coldly harumphed and said without looking at him, I don't care if this is the Changshui County or the Mian realm. As long as it hurts a hair of Master Dixon, I will not let it go. Director Chin, ibibigay ko sa iyo ang mukha. Kung may mangyayari kay Alex Dixon, ang pundasyon ng Angshan clan ay nasa bingit ng pagbagsak. Natakot sila na baka bumagsak ito sa loob ng wala pang isang taon. Paanong hindi ito magagalit kay Ang Shancheng? Hindi na napigilan ni Director Chin at galit na sinabi, Ang Shancheng, hindi ito ang iyong Mian realm. Makatwiran ka ba o hindi? Umisi si Ang Shancheng at hinaypan ang nguso ng baril. Palagi akong gumagawa ng mga bagay na ganito. Kung kaibigan kita, tulungan mo ako. Kung may manggahas na kalabanan ako, papatayin ko silang lahat hindi alintana kung sila ay tao o marami. Chief Chin, para sabihin sa iyo ang totoo, mayroon pa akong 30,000 armadong lalaki na naghihintay kay Master Dixon sa labas ng Shenlang Ridge. Kung hindi dahil sa utos ni Master Dixon na mahinahon, pinapunta ko sana ang aking mga tropa para salubungin siya. Pangit ang ekspresyon ni Director Chin. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Ang Shancheng ang mga martial guards. Kung may nangyari talaga, hindi maiisip ang kahihinatnan.
Ang ilan sa mga maharlika na nakipagnegosyo kay Balung ay na-pull out na. Nakatutok ang kanilang mga baril sa kanilang mga ulo at nakaluhod sa hilera. Ang Shancheng asked with a dark face, "Speak. Nakikipagsabuatan ka ba kay Balung para i-frame si Master Dixon?" "Hindi, young Master Cheng. Inimbitahan lang kami ni Balung para salubungin ang dakilang master." Walang tigil na nagrereklamo ang grupo ng mga maniniil, at sa sobrang takot ay halos mabasa na nila ang kanilang pantalon. Hindi nila akalain na mahuhuli sila sa mga conspiracy theories ni Ang Shancheng pagkatapos pumunta dito para kumain. Ito ay tunay na sakuna na nagmula sa langit. Si Balung ay natakot din sa lupa. Hindi niya akalain na seryosohin ni Ang Shancheng si Alex Dixon. Ang lalaking ito ay lubhang kaina-hinala. Nahuli niya ang lahat ng mga kaina-hinalang tao at paulit-ulit silang inusisa. Ngayong patay na si Alex Dixon, galit na galit si Ang Shancheng. Siguradong hindi rin siya magkakaroon ng magandang wakas. Natatakot siya na madawit din ang mga tyrant na ito. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa labas ng karamihan. "Ang Shan, bitawan mo siya. Ito ang teritoryo ni Yanxia. Bakit gusto mong lumaban at pumatay? Kung patuloy kang magdudulot ng gulo ng walang dahilan, lumayas ka kay Yanxia." Kabanata 578. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wu Jiting nang marinig niya ang boses. Mabilis siyang lumingon. Nagulat na tawag ni Nina, "Alex Dixon, nag-aalala talaga ako sa iyo. Salamat at ayos ka." Habang nagsasalita siya, tumalon siya na parang maliit na ibon at tumakbo papunta kay Alex Dixon, na hindi kalayuan. Umiti si Alex Dixon at niyakap si Nina. Nang tumangala siya sa madla ay muling bumalik ang kanyang tingin sa pagiging mabangis. Sinulyapan niya ang ilang maharlika na nakaluhod na magkakasunod at sinabing, "Tumayo kayong lahat." Napabuntong hininga si Ang Shancheng, at hindi napigilan ng kanyang mga palad ang pawis. Narinig na lang niya ang sinabi ni Wu Jiting na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Alex Dixon sa pangalang Master Dixon. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang gayong binata. Gayunpaman, ang chi na ibinubugaw mula sa kanyang katawan ay malamig at malakas. Para siyang hari. Maging siya ay nakaramdam ng isang alon ng pressure. Para silang nabigyan ng amnestia, mabilis na bumangon ang iilang maharlika, nanginginig, at nagpasalamat kay Alex Dixon. Pagkatapos, mabilis silang nagtago sa gilid. Inayos ni Ang Shancheng ang sarili at nakangiting naglakad pasulong. "Master Dixon, ako ay..." Bago pa siya makatapos, naputol siya ni Alex Dixon. "Anong karapatan mo para maging napakapangahas sa teritoryo ni Yanxia?" Naninigas ang mukha ni Ang Shancheng. Alam niya na ang kanyang utos na gumamit ng karahasan ay nagpagalit kay Alex Dixon. Gayunpaman, siya ay isang mahalagang figure sa estado ng Mian, at mayroon siyang maraming kapangyarihan. Kadalasan, walang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan, at ang kanyang ekspresyon ay naging awkward. Nagulat din si Direk Shin, at mabilis siyang lumapit kay Alex Dixon at bumulong dito. "Master Dixon, ito ang panganay na anak ni General Ang Shan. Kahit sino pa siya, sa harapan ko, it is not his place to do whatever he wants." Malamig na sabi ni Alex Dixon. Isang tagalabas lamang ang nang-ahas na gumamit ng puwersa sa teritoryo ni Yanxia. Hindi ba siya masyadong mayabang? Si Ang Shancheng ay pinag-uusapan sa harap ng lahat, at ang kabilang partido ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging berde at puti, at ito ay lubhang hindi kanais-nais na tingnan. Pinandilatan din ng grupo ng mga armadong lalaki sa likod niya si Alex Dixon. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata, naghihintay sa utos ni Young Master ang napatayin kaagad ang mayabang na binata na ito. Natahimik ang paligid. Maraming maharlika ang hindi nang ahas na magsalita, ngunit lahat sila ay pinagpapawisan para kay Alex Dixon. Ito ang hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, at ang geographical na lokasyon ay napakalayo din. Napakaraming elite na sundalo ang dinala ni Ang Shancheng dito, at mayroon pa ring 30,000 sundalo sa Shenlang Ridge. Si Alex Dixon ay talagang naglakas loob na maging mapangahas, wala siyang pakialam sa kanyang sariling buhay.
Naging berde ang mukha ni Ang Shancheng, at makikita ang galit sa kanyang noo. Nakalagay na ang kamay niya sa hawakan ng sibat. Napatingin siya kay Wu Jiting. Sumimangot si Wu Jiting at palihim na umiling sa kanya. Natahimik ang mga tao, ngunit si Balung ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Alam niya na si Ang Shancheng ay isang malungkot at matangkad na lalaki, at labis siyang naghihinala sa kanya. Kadalasan, hindi niya matitiis ang sinumang sumusuway sa kanya. Paano matitiis ni Ang Shancheng na nagalit siya ni Alex Dixon sa publiko nang hindi siya binibigyang mukha? Mas mainam kung si Ang Shancheng ay magalit kay Alex Dixon at papatayin siya ng isang hampas ng sibat. Pagkatapos, magagawa niyang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Maging si Nina ay kinabahan at pinagpawisan ng malamig para kay Alex Dixon. Nang medyo tensyonado ang kapaligiran, biglang humakbang pasulong si Ang Shancheng. Yumuko siya ng 70 degrees kay Alex Dixon. Master Dixon, please calm down. Ngayon lang nangyari ang nangyari. Ako ang nagkamali sa akala na sinapit ng kamalasan si Master Dixon at sa sobrang galit ay inatake siya sa puso. Kaya naman gumawa ako ng hindi makatwiran. Ako, ang hindi nakahawak ng maayos. Sana mapatawad ako ni Master Dixon. I will ask my subordinate to withdraw right away. Yung mga kaibigan na natakot kanina, ibibigay ko ang bawat isa sa kanila. Isang piraso ng jade bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos magsalita ni Ang Shancheng, nanatili siyang nakayuko at hindi gumagalaw sa harap ni Alex Dixon, na parang isang estudyante sa elementarya na naghihintay na parusahan. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga tao. Ilang beses nilunok ni Balung ang kanyang laway at buong lakas niyang kinusot ang kanyang mga mata. Mali ba ang nakita niya? Ang panganay na anak ni General Ang Shan, ang magiging tagapagmana ng angkan ng Ang Shan, ay may mataas na posisyon sa estado ng Mian. Ngayon talaga siya yumuko at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Nagulat si Balung. Ang Dixon na ito ay higit sa lahat ang pinuno ng National Clinic, hindi isang marangal na tao. Anong kakayahan ang mayroon siya para yumuko sa harap niya ang panganay na anak ng Ang Shan clan, na tinitingala ng estado ng Mian? Sinulyapan siya ni Alex Dixon at walang pakialam na sinabi, dahil taimtim kang humihingi ng tawad, dito na magtatapos ang bagay na ito. Ngunit kung maglalakas loob kang saktan siya muli sa hinaharap, hindi kita basta-basta pakakawalan. Naiintindihan ko. Pagkatapos magsalita ni Ang Shancheng, tumayo siya. Tumalikod siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumaba sa helicopter at bitbitin ang jade. Nais niyang patahimikin ang mga natatakot na maharlika. Ang ilang piraso ng jade na inalis sa helicopter ay berde at malinaw na kristal. Lahat sila ay mga jade embryo na hindi 10 milyon, at kailangan pang pulido. Nang makuha ng mga maharlika ang jade, nagulat sila at tuwang-tuwa. Nabigla sila sa pabor, at lahat sila ay tumingin kay Alex Dixon ng may paggalang. Hindi nila inaasahan na ang mga salita ng ordinaryong kabataan ito ay magbibigay daan sa kanila upang maranasan ang pakiramdam ng pagliligtas sa isang sakuna mula sa kamatayan. Para naman kay Balung, na kontrolado ang bahagi ng lupain sa ilalim ng Jade City, hindi man lang siya ng ahas na tumahol. Ang pagkakakilanlan nitong Master Dixon ay masasabing pambihira. Pinunasan ni Ang Shancheng ang kanyang mga kamay at awkward na sinabi, Master Dixon, ngayon ko lang naisip si Balung ay walang galang sa iyo at binalak siyang parusahan. Ngayong ligtas ka na at maayos na, gumaan na ang loob ko. Sabi ni Alex Dixon, kung gusto niyang maging walang galang sa akin, kailangan niyang tingnan kung karaniwang gawin iyon. 0. Master Dixon, pasensya na sa pananakot ko sa iyo. Nagulat si Ang Shancheng. Pinandilatan niya si Balung at binigyan ito ng tingin. Agad namang pumunta ang dalawang miyembro ng team at pinutol ang braso ni Balung. Sinipa nila ng malakas ang tuhod ni Balung at napaluhod ito sa lupa. Mapatla ang mukha ni Balung, at sa sobrang takot ay hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan na hindi masasaktan si Alex Dixon. Hindi ba kumibo ang mga bodyguard sa villa? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Balung. Agad namang nagtaas ng ulo si Ang Shancheng at nagpahiwatig sa mga miyembro ng team sa tabi niya.
Agad na kinuha ng isa sa mga miyembro ng team ang kanyang telepono mula sa bulsa ni Balung, binuksan ng hands-free, at iniabot ito kay Ang Shancheng. Sa sandaling pinindot ni Ang Shancheng ang button, maririnig mula sa telepono ang gulat na boses ng housekeeper ng villa. Matagal. Bro Lung, hindi maganda. Yung 40 pataas na bodyguards na inayos mo. Lahat sila pinatay ni Alex Dixon mag-isa, pati si Gan. Nakakatakot talaga si Alex Dixon. Hindi niya ginalaw ang kanyang sarili, hindi niya pinaputukan ang lahat ng baril ngunit nakatayo lang siya doon, nabaliw ang mga tao sa paligid niya. Nakakakilabot ang boses ng mayordomo, halatang takot na takot ito. Sa dami ng tao, bigla silang nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Hinawakan ni Ang Shancheng ang kanyang telepono, at isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Nakakatakot. Alam niya na ang mga bodyguard ni Balung ay hindi lang malakas, kundi nilagyan din ng mahuhusay na armas. Kahit na dinala niya ang kanyang mga tauhan at nakipag-away kay Balung, kung gusto nilang ibagsak ang villa, kailangan nilang magdusa ng matinding casualty. Gayunpaman, hindi na kinailangan ni Alex Dixon na gumamit ng kahit isang sibat o bala para lipulin ang mga puwersa ni Balung. Kabanata 579. Napakalaking kapangyarihan. Buti na lang at nakahingi siya ng tawad sa oras. Kung hindi, kung nasaktan niya si Alex Dixon, natatakot siya na mapunta siya sa isang masamang sitwasyon. Nanatili pa rin ang takot sa puso ni Ang Shancheng. Hindi niya maiwasang sumulyap kay Wu Jiting at tumango bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sa napapanahong pahiwatig ng pinsang si Wu ngayon lang, natakot siya na baka binalak na niyang puwersang imbitahan si Alex Dixon pabalik sa Mian State ayon sa orihinal na plano. Kung talagang gumamit siya ng dahas, baka kailangan niyang mamatay dito bago pa man siya kumilos. Sa pag-iisip nito, muling natakot si Ang Shancheng. Siya ay isang taong nakakita ng malalaking alon, ngunit nakaramdam din siya ng lamig. Kinusot ni Nina ang kanyang malalaking asul na mata at nagtatakang nagtanong, Alex Dixon, pinatay mo talaga silang lahat. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, hindi ko sila pinatay. Namatay sila dahil sa sarili nilang mga kasalanan. Ang mapaghiganti na mga kaluluwa ay nagdadala ng sama ng loob. Hindi sila aalis hanggang sa magtagal. Sasalakayin lamang nila ang mga pumatay sa kanila bago sila mamatay. Ang mga hindi nabahira ng dugo ay lahat ay nakaligtas. Lumuhad si Balung sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at ang kanyang puso ay puno ng pagkabigla at panghihinayang. Nagsisi siya na minamaliit si Alex Dixon. Lalo siyang nabigla sa lakas na lumalaban sa langit ni Alex Dixon. Kung alam niya ito ng mas maaga, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng pabor kay Alex Dixon, at hindi sana siya pinatay ngayon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Alam ni Balung kung ano ang naghihintay sa kanya, at ang kanyang puso ay lumubog muli. Itinaas niya ang kanyang ulo at lumuhad sa lupa, humihingi ng tawad kay Alex Dixon. Master Dixon. Ako, si Balung, ay may mga mata ngunit na bigong makakita. Talagang tinatrato kita bilang isang ordinaryong tao. Hindi ako humihingi ng tawad sa iyo. Sana ay gamitin ko ang lahat ng ari-arian ng aking pamilya para mabayaran ka at lumpu isa sa aking mga bisig. Sana ay iligtas ni Master Dixon ang aking buhay ng aso at bigyan ako ng pagkakataong baguhin ang aking sarili. Lumuhad siya sa malungkot na kalagayan at nagmamakaawa na may luha sa kanyang mga mata. Ano ang malaking bagay kung wala siyang pera? Paano kung putulin niya ang sariling braso? Handa niyang isuko ang lahat, at nais lamang niyang mabuhay. Matapos sabihin iyon, napuno ng luha ang mukha ni Balung habang nakayuko kay Alex Dixon. Habang nakayuko siya, nagmamakaawa siya kay Ang Shancheng. Young Master Ang, nagkamali ako sa pagkakataong ito dahil hindi ko alam ang pagkakakilanlan ni Master Dixon. Sinaktan ko siya, ngunit hindi ako pantas. Paanong hindi ako magkakamali? Marami na akong nagawa para sa Angshan Clan, at kahit na hindi ako gumawa ng anumang kontribusyon, kailangan ko pa ring maglagay ng maraming pagsisikap. Pakiusap para sa kapakanan ng aking kapatid na babae na sumali sa Angshan Clan, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, magmakaawa kay Master Dixon na iligtas ang aking aso.
Mayroong ilang mga maharlika sa karamihan na hindi nakita na makita ito. Inipon nila ang kanilang lakas ng loob at nakiusap para kay Balung. Pagkatapos ng lahat, si Balung ay isang malaking shot sa Jade City. Nakipag-ugnayan siya sa maraming mahal at mapagbigay. Nag-donate pa siya ng 100,000 yuan sa mga organisasyon ng kawanggawa at inihayag ng mga lokal na maharlika. Siya ay may magandang reputasyon sa ibabaw. Dahil ligtas at maayos siya, at taimtim na inamin ni Brolong ang kanyang pagkakamali, sa palagay ko ay dapat nating kalimutan ang bagay na ito. Oo, nag-donate ng pera si Brolong sa ilang charity associations. Mabait din siyang tao. Handa si Balung na putulin ang isang braso niya at bayaran ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Sapat na ang parusang ito. Nag-usap ang mga tao sa mahinang boses. Nadama nilang lahat na napakasama ng bagay na ito. Nasa dilema din si Ang Shancheng. Hindi niya gustong masaktan si Alex Dixon, ngunit ang kapatid ni Balung ay naging bagong alagang hayop ng kanyang ama. Kung pinatay siya ni Balung sa isang putok, mahirap ipaliwanag kung kailan siya bumalik. Mapait na umiyak si Balung at patuloy na humingi ng tawad kay Alex Dixon. Magbukas ng bagong dahon. Sarcastic na tawa ni Alex Dixon. Napakaraming mapaghiganting kaluluwa ang nakita niya sa villa, at lahat sila ay patunay ng masasamang gawa ni Balung. Tungkol naman sa kawanggawa ni Balung, ito ay para lamang bumuo ng kanyang sariling reputasyon. Nalantad man sa mundo ang kanyang masasamang gawa, sa ilalim ng kanyang magandang reputasyon, iisipin lamang ng iba na ito ay tsismis. Napuno ng dugo ang ulo ni Balung, at agad niyang itinuro ang langit at nanumpa. Master Dixon, ako, si Balung, ay isang walang ingat na tao. Ngunit ginawa ko rin ang lahat ng aking makakaya upang gumawa ng maraming bagay para sa kawanggawa. Nakikiusap ako kay Master Dixon na iligtas ang aking buhay bilang. Sa hinaharap, tiyak na itatapon ko ang sarili ko sa charity business at bumawi sa mga pagkakamali ko. Nag-alinlangan sandali si Ang Shancheng at sinubukang magtanong kay Alex Dixon para sa mga tagubilin. Master Dixon, bakit hindi mo hahayaang putulin ko ang kanyang mga braso at binti at ibalik siya sa Mian Realm at ikulong siya habang buhay? Lahat ng gamit ni Balung ay nasa pagtatapon ni Master Dixon. Ano sa palagay mo? Nagbago ang ekspresyon ni Balung, at natakot siya. Nabali ang isang braso niya, at buo pa rin ang mga binti at isa niyang kamay. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay nabali, at siya ay naging ganap na pailay. Higit pa rito, siya ay dinala pabalik sa Black Prison ni Ang Shancheng. Hindi niya alam kung kailan siya pakakawalan, at baka mamatay pa siya sa Black Prison. Upang mabuhay, si Balung ay nanganganga ang kanyang mga ngipin at yumuko, ngunit nagsasabing, Young Master Cheng, may kasalanan ako sa pagkakataong ito. Handa akong maparusahan, at wala akong reklamo. Tumingin si Ang Shancheng kay Alex Dixon na may nagtatanong na tingin. Sa totoo lang, mabigat ang parusang ito. Isang pailay ang itinapon sa Black Prison ng Mian State. Mas mahirap mabuhay kaysa kamatayan. Sinulyapan ni Alex Dixon si Balung, ikinaway ang kanyang kamay kay Ang Shancheng, at mahinang sinabi, hayaan mo si Balung, hindi mo na siya kailangang parusahan. Ha! Nagulat si Ang Shancheng. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Alex Dixon. Itinaas ni Balung ang kanyang ulo sa sobrang tuwa. Bakas sa mga mata niya ang saya. Hindi niya inaasahan na mapapatawad siya ni Alex Dixon. Mabilis siyang nagpasalamat kay Alex Dixon. Master Dixon, napakabuti mo. Salamat, Master Dixon, sa pagligtas sa aking buhay. 2. Kumunot ang noo ni Ang Shancheng. Bagamat hindi niya naiintindihan, dahil iyon ang utos ni Alex Dixon, kailangan niyang sabihin sa kanya na palayain siya. Suray-suray na tumayo si Balung at yumuko kay Alex Dixon na may nakakainggit na ekspresyon. May hindi maitatagong saya sa kanyang mga mata, at kasabay nito, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Itong si Dixon ay muntik nang mawala ng buhay. Pagkatapos ng araw na ito, babalik siya sa Mian Realm at gagastos ng malaking pera para kumuha ng mas makapangyarihang eksperto, para ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay mamatay ng walang kumpletong bangkay. Hindi man lang nilingon ni Alex Dixon si Balung.
Aniya, matagal na akong hinihintay ng lahat. Parang gutom ka na rin. Tara sa hotel muna tayo. Mag-usap tayo habang kumakain. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng plaza. Halos 2:00 na noon. Matagal nang nagugutom ang mga tao. Gugugo, ngunit walang nang ahas na gumawa ng tunog. Nang makitang ginawa ni Alex Dixon ang isang malaking bagay sa isang maliit na bagay at wala nang iba pa, dali-dali nilang sinundan siya palabas. Hindi rin inasahan ni Chin Yue na paparusahan talaga ni Alex Dixon si Balung sa ganoong paraan. Agad naman itong sumunod sa kanya at hindi nasisiyahang nagsalita. Muntik na niyang kitilin ang buhay mo. Papalayain mo na lang ba siya ng ganun-ganun lang? Aba, muntik ko nang makalimutan. Napahinto si Alex Dixon sa paglalakad at nakangiting lumingon. Sabi niya kay Balung, mahalaga ang pera at mga kalakal kapag nagnenegosyo. Dahil ayaw mong magbayad, kailangan kong bawiin ang mga paninda. Pagkasabi noon, bahagya siyang tumungo kay Balung at tumalikod na para umalis. Inakala ni Balung na gusto siyang patayin ni Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na aalis si Alex Dixon pagkatapos sabihin iyon. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Napatingin siya sa likod ni Alex Dixon. Nagpakita si Balung ng isang mabangis na ngiti at mabangis na sinabi, "Maaga o huli, luluhod ka at hihingi ng awa sa ilalim ng aking mga paa tulad ngayon." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Isang nag-aapoy na sakit ang nagmula sa kanyang dibdib. "Bro Long, anong nangyari sa'yo?" Mabilis na sumugod ang dalawang bodyguard para alalayan siya. Mabigat ang paghinga ni Balung. Ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng dugo, at 2 daloy ng itim na dugo ang umagos mula sa kanyang mga butas ng ilong. Siya ay labis na natakot, at siya ay bumulong, "Miasma." Ito ay miasma. Habang nagsasalita siya, may tumulo na itim na dugo sa sulok ng bibig ni Balung. Paano ito naging posible? Hindi ba siya uminom ng heart cleansing pill ni Alex Dixon para gamutin ang miasma poison sa katawan niya? Pagkababa niya ng bundok, pumunta rin siya sa ospital para magpa-check up. Wala nang lason sa katawan niya. Ang lugar na ito ay malayo sa Shenlang Ridge. Paano na naman siya mahawan ng miasma? Kabanata 580. Bumagsak si Balung sa lupa, ang kanyang mga butas ng ilong, tainga, at bibig. Patuloy na umaagos ang itim na dugo. Natakot ang mga bodyguard na nasa tabi niya at mabilis na nagsisigawan. "Bro Long, wait, tatawag ako sa 120. Ito ay walang silbi. Hindi mapagaling ng ospital ang miasma." Umupo si Balung sa lupa na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Bigla niyang naalala na lumingon si Alex Dixon at tumingin sa kanya ng nakangiting hindi ngiti, parang may hinihigop sa kanyang katawan. Pwede ba, na kaya niyang bawiin ang heart cleansing pill na ininom niya? Si Balung ay napuno ng panghihinayang at poot. Sa wakas ay naalala niya ang sinabi ni Alex Dixon noong nakaraan. 2 billion. Ibebenta kita sa mas murang halaga. 2 bilyon para bilhin ang sarili niyang buhay. Talagang napakamura noon. Ngunit huli na para magsisi. Lumabas na si Alex Dixon sa plaza at sumakay sa kotse. Ibinuko ni Balung ang kanyang bibig at gustong makaawa kay Alex Dixon ng malakas. Gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang kayamanan para makabili ng gamot. Gayunpaman, hindi niya magawang sumigaw. Umagos ang dugo sa kanyang mga mata, ilong, at bibig, at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Hindi rin marinig ang bulalas ng bodyguard. Bumalik sa zero ang lahat. Si Ang Shancheng ang personal na nagbukas ng pinto para kay Alex Dixon at pinapasok siya sa kotse. Papasok pa lang siya sa sasakyan ay napansin niya ang paglalakad sa likuran niya. Nang makita niya si Balung na nakahandusay sa lupa, nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nakita ni Direk Chin ang eksenang ito at bumulong sa gulat. Hindi ba ito ang sintomas ng pagkahawa ng miasma? Bakit? Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, hindi niya namamalayan na itinikom ang kanyang bibig at ang kanyang likod ay natatakpan ng isang layer ng malamig na pawis. Kaya ito ang ibig sabihin ni Alex Dixon ng pera at mga kalakal. Gayunpaman, hindi niya maintindihan. Ang miasma sa katawan ni Balung ay malinaw na gumaling.
Anong paraan ang ginamit ni Alex Dixon upang maging sanhi ng pagbabalik ng miasma? Nag-isip sandali si Direk Chin at nagpasya na huwag nang mag-imbestiga pa. Nakaupo siya sa kotse na parang walang nangyari. Dahil binayaran na ni Balung ang presyo, bakit niya hinabol si Alex Dixon para makarating sa ilalim nito? Mayroong ilang mga bagay na kapag mas alam niya, mas malala ito. Tahimding nabigla si Ang Shancheng. Akala niya ay ganoon kadaling pakakawalan ni Alex Dixon si Balung, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin makakatakas si Balung sa kalamidad na ito. Gayunpaman, ito ay marahil ang pinakamahusay na kinalabasan. Hindi na niya kailangang mapagitna, hindi siya mahihirapan, at walang nagpadala na makakapagpatoto na namatay si Balung sa mga kamay ni Alex Dixon. Ang isang balung ay isang aso lamang kay Ang Shancheng. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi niya ito pinansin at sumakay sa kotse, ibinato sa kanyang isipan si Balung. Upang maiwasan ang malas, muling inayos ni Wu Jiting ang ilang mesa ng masaganang handaan sa ibang hotel. Gayunpaman, dahil ang Changshui County ay hindi mahusay na binuo, ang mga piging ay hindi maihahambing sa mga pamantayan ng Yan Capital. Patuloy na humihingi ng tawad si Ang Shancheng, sinabing napabayan niya si Master Dixon. Walang pakialam si Alex Dixon. Hindi siya pumunta dito para kumain. Umupo siya sa pangunahing upuan ng handaan. Umupo sa tabi niya sina Direk Chin at Ang Shancheng. Maliban kay Nina at Xin Yue, walang iba. Ang mga ginoo ay inayos sa ibang mga mesa. Ang kanilang mga saloobin ay matulungin at sila ay nagsalita sa pag-ihaw kay Alex Dixon, sinusubukang paboran siya. Ayaw silang kaibiganin ni Alex Dixon. Matapos tanggihan ang mga toast ng isa o dalawang tao, pinagmasdan ni Wu Jiting ang mga ekspresyon at nakita ang mga pahiwatig. Mabilis niyang tinanggihan ang lahat para sa kanya at isinara ang pinto ng pribadong silid. Hinawakan ng dalawang kamay ni Ang Shancheng ang wine glass at nag-toast kay Alex Dixon. Ibinaba pa niya ang baso bilang paggalang. Pagkatapos uminom ni Alex Dixon, ibinaba niya ang baso at nagtanong, "Anong negosyo mo sa akin?" Sa orihinal, hindi nang ahas si Ang Shancheng na banggitin ito. Gusto lang niyang humanap ng pagkakataon para pag-usapan ito. Ngayong nagtanong si Alex Dixon, mabilis niyang sinabi, "Sa totoo lang, ipinagkatiwala sa akin ito ng aking ama. Pumunta siya rito upang humingi ng tulong kay Master Dixon. Ang aking ama ay may ilang mga minahan ng jade sa Yangmang City, at lahat sila ay matatagpuan sa tabi ng dagat, gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang antas ng dagat ay tumaas, at ang tubig dagat ay madalas na bumubuhos sa mga minahan, at kung ito ay magpapatuloy, ang mga minahan ay lumubog corroded by the seawater. It affected the mining, kaya gusto niyang humingi ng payo kay Master Dixon." Nang matapos siyang magsalita, si Director Chin, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi napigil ang sabihin, "Mr. Anshan, ang pagbuhos ng tubig dagat ay natural na sakuna. Dapat nating hilingin sa mga eksperto sa larangan ng disaster management na tumulong. Paano natin hihilingin kay Master Dixon na tulungan tayo?" Ang huling pangungusap, pagpipilit sa iba na gumawa ng isang bagay, ay hindi lumabas sa bibig ni Director Chin dahil sa mukha ni Ang Shancheng, ngunit naunawaan ng lahat ang literal na ibig niyang sabihin. Nakangiting paliwanag ni Ang Shancheng, "Shinju, may isang bagay na hindi mo alam. Sa katunayan, marami na kaming hiniling na construction expert para tumulong sa pagbaha ng Jade Mine. Nagtayo pa sila ng dam para harangan ang dagat, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan na kilala ng aking ama mula sa Yangtze Metaphysics Association. Nag-imbita siya ng ilang mga master na tingnan, at lahat sila ay nagsabi na ito ay nakaapekto sa lokal na feng shui kung bakit ito naging sanhi ng pagtaas ng tubig, ngayon, ngunit hindi pa rin ito makatiis." Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, "Sa totoo lang, ang metaphysics na great master na inimbitahan ng aking ama, isang mister na nagngangalang Bao Fugi, ay nagrekomenda din sa amin ni Master Dixon." Naguguluhan si Direk Chin. Siya ang direktor ng Biological Department ng Yan Capital. Hindi siya naniniwala sa feng shui. Siya ay isang matatag na materyalista. Gayunpaman, dahil kilala niya si Alex Dixon at nakita siyang lumaban ng ilang beses, ang kanyang mga naunang opinyon ay nagsimulang mag-alinlangan. Gayunpaman, kilala niya itong si Bao Fugi.
Kamakailan, isa rin siyang sikat na tao sa antigong bilog ng Yan Capital. Nagbukas siya ng ilang sangay sa Yan Capital, at umuunlad ang kanyang negosyo. Nagulat din si Nina, "Oh my God, inimbitahan mo talaga si Master Bao Fugi." Sikat na sikat siya sa American Archaeology Circle. In-interview din siya ng CBS-TV. Umiti si Ang Shancheng at sinabing, "Oo, itong si Master Bao ay napakaalam din tungkol sa Feng Shui Metaphysics. Lalo na nagtitiwala ang aking ama sa kanya at madalas siyang tumatawag sa kanya para humingi ng gabay." Sa pagkakataong ito, hindi naging madali para sa kanya ang mag-imbita ng Great Master Bao habang nagbibigay siya ng lecture sa Southeast Asia. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, "Oh, so it's Bao Fugi. I didn't expect na magiging sikat siya." Nagulat na sabi ni Nina, "Kilala mo si Great Master Bao? Maaari din siyang tawaging Great Master." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Noon, madalas siyang sumangguni sa akin. Marami siyang alam tungkol sa teorya ng metapisika, ngunit hindi siya magaling, second-rate one. Masyado akong naging abala nitong mga nakaraang araw." Nagkatinginan ang mga tao sa mesa na nagtataka. Nagulat din si Ang Shancheng. Sa kanyang mga mata, si Bao Fugi ay isa ng senior master ng Feng Shui Metaphysics. Marami siyang koneksyon sa bilog na metapisika, at marami siyang koneksyon. Hindi niya inaasahan na sa bibig ni Alex Dixon, si Bao Fugi ay magiging second-rate master lamang. Tila labis na hinangaan ni na Bao Fugi at Wu Jiting si Master Dixon at sinabing, kung hindi mapapagaling si Master Dixon sa mundong ito, wala nang pangalawang tao sa mundong ito. Hindi ito kasinungalingan. Alam ni Qin Yue na iginagalang ni Bao Fugi si Alex Dixon bilang chairman ng Metaphysics Academy ng Nangguang, ngunit hindi siya naniniwala sa paggamit ng pamamahala sa karagatan. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Alex Dixon, mapapagaling mo ba talaga siya? Ito ang karagatan, paanong hindi ito makokontrol ng mga tao? Gaano man kalakas ang Feng Shui mystic art, kung makokontrol nito ang pagtaas at pagbaba ng tubig, ito ay isang himala." Sinabi ni Alex Dixon, "Ang paggamit ng Feng Shui ay isang malaking variable. Malalaman lang natin kapag nakita natin ito." Mabilis na sinabi ni Ang Shancheng, "Master Dixon, mangyaring lumipat sa Yangmang City at tingnan. Talagang wala kaming pagpipilian kundi humingi ng tulong sa Great Master." Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing nakangiti na hindi ngiti, "Then give me a reason. Why should I help you?"